Gabi ngayon. Walang magawa eh. Okay. Vlog tayo. March 16, 2024. Yan. Alam mo ba na bakit hindi umaangat yung Pilipinas? O sige, pag-uusapan natin yan, dahan-dahan. We'll take up the topic. Paunti-unti lang kasi mabigat na mabigat na suliranin yan. Mabigat na suliranin. Culture natin na Pinoy yan eh. Na parang ayaw nating sumunod sa batas. Lakasan, lakasan. Mag-aral ng mabuti para makakuha ng magandang posisyon at makapagkurakot. Malaki ang makulimbat. Ganyan, mas mataas ang pinag-aralan, maraming mapagnakawan, maraming nakawan. Ganyan. Pasensya na kayo. Ilonggo ako eh. Hindi ako Tagalog. Yan. Kung English naman, hindi tayo magkaintindihan. Okay lang yan sa mga international release na topic. Gaya ng terrorism. Ganyan, paborito ko yan eh. Terrorism na yan. Kalaban ko yung terorista eh. Siguro familiar na kayo sa busis ko. Ako ito, papabot. Papabot. Palaging nagbablog dahil I'm taking the opportunity na habang buhay you can hear me. Wala ako sa plenary. Wala ako sa session. But I tell you, do not take this for granted. It is a very important topic to consider. Ito, tingnan mo. Pag nagposisyon ka ng ganyan regional director, with due respect sa iba, with due respect sa iba, nandyan lahat ng connections, iba dyan patayan eh. Ganyan. Yung mga matataas na posisyon doon sa ibang probinsya, dito yan sa amin. Lahat na nakulimbat doon, dito yan nagbabahay, dito yan umuupa ng mga apartment, dito yan nagtatago. Takot sila doon sa kanilang probinsya kasi mataas ang posisyon nila, magulo doon eh. Kaya pasensya na kayo po. Kung nandito kayo sa Marbel, just tell your people na mag-behave. May nangyaring masama. Anak pa naman ng general ang tinira, parang Rumble. Ay bumawi yung ganyan, bumawi yung taga dito. Ubos lahat yung doon kasi may suspect sila eh na nakapagsabi na tinira niya daw eh. Hindi nahuli. Huwag ganyan. Pag gusto nyong manahimik, magnakaw lang kayo na magnakaw. Huwag kayo mag-abuso. Hindi naman kami nag-aabuso pag dyan kami sa lugar nyo. And the most I hate to tell you this, na hindi ko gusto ang culture dyan. May culture of impunity. Ang tagal-tagal na ng nasa posisyon ng mga politicians. Tagal na. Sus Mariusep, ang kanilang daan hindi man inaayos. Saan ngayon pumupunta ang pera? Sa sariling bulsa, sa palasyo doon sa Davao, armas. Nako, wala yan, Alam nyo, Pilipino tayo lahat eh. Itong mga grupong ito, pakita ko nga mukha ako. Baka na-miss nyo rin ako eh. Ayan, si Papa Boto. Pinailaw ko lang yung kisame. Ayan, ganyan. Alam nyo ito. Palagi ko yung naririnig eh. Amin ang Mindanao. Ano ka, sira? Kagahaya ka ng mga lolo mo dun sa 1,500 years ago na nag-invade ng isang lugar. At inaangkin na nila kanilang lugar eh.
Hindi sila indigenous dyan. Ganyan. Para malaman nyo. Dito sa Mindanao, may indigenous people dito. Bilaan Tibuli. Bago, marami dito, chong. Huwag kang magloko. Hindi sa iyo Mindanao. Diba? Pag narinig ko kayo, kayong hari, mayroon pa kayong mga medyo respect sa iba. Wala akong kalaban. Ayaw kong may kalaban eh. Gusto kitang gamutin pag nagkasakit ka. I really love to serve. Papabot nyo, mapagmahal yan, masipag yan. I never put down anybody. I respect everybody. I'm a friend of everybody and enemy to none. Pareho kami kay BBM eh. Bebot Magan, BBM. Bongbong Marcos. Huwag niyo sabihin na sa inyong Mindanao at malakas na kayo. Meron pang armas-armas, no? Mga separation. Nako. Paano na lang yung indigenous people? Hindi naman nag-separate yun. Hindi naman humawak ng armas. Ano ba kayo? Saan ba kayo galing? Malaysia? Indonesia? Baka totoo. Di ba? Kaya, let's go back to the history. Ito, si Papabot nyo, kahit hindi nyo ito nakakasama, naiintindihan yung pagkatao niya eh. Salamat naman sa invention ng mga Jews, mga Jewish people, yung mga Hebrew speaking. Yan. Doon sa Israel, sila nag-invento ng Facebook, YouTube, Google, di ba? Google Map, ang dami. Bakuna. Ano ang bakuna doon? Anti-polio. Mga laser. Kaya mayroon tayong Iron Dome. Ano pa yung daming invention na contribution to humanity para gumanda ang buhay. Tanong ni Papabot, anong contribution ng mga jihad terrorist o mga similar people? Mayroon kayong mga 200 million eh. Yung mga 1 billion sa inyo. Nako, I respect all my heart. Saludo po, hats off po sa mga 1 billion. Nakakasama ko sila. Nakakasama ko sila. Tulong-tulungan kami. Sa akin lang personally, malapit na akong namatay. Silang tumulong, yung mga babait na grupo niya from Maguindanao. Boardmate ko sila sa Manila. Boardmate ko sila. So ganyan. Hindi tayo pwede magkalaban kasi I know na walang katapusan walang maidulot na maganda ang awayan. Walang mananalo sa gira, talo lahat. Kaya sabi ko sa inyo, si Papabot walang kalaban eh. Kaya saludo ako sa mga mababait. Grabe naman yung lumabas andun, overtake sa tricycle. Ako, patience dong. Ano pa, mabuti hindi ko nakita yung number doon. Isusumbong kita sa pinsan ko. Yan, pinsan ko may-ari niyan eh. Kasi namatay na yung husband niya, yung pinaka patriarch. Ayan. So balik tayo sa topic. Yung anong naimbento nyo? Tanong, anong naimbento nyo? Barel? May nag-imbento na yan. Cellphone? May nag-imbento na yan. Ay na lang. Ano naimbento nyo? Google? Gulo-gulo. Yan. Sirado na eh. Malapit ng yan. Sandali baba tayo. Let's scour the place. Yung pinuntahan natin and meet some people na contributing so much to humanity. Hindi gulo ang hinahanap. Natuwa ako sa inyo eh. Amin ang Mindanao. Hindi naman ganon. Minsan lang kasi narinig ko eh. Kaya siguro ang dahilan bakit may mga armas. Alam mo kung bakit may mga armas yung mga rebelde sa Mindanao, yung mga separatist. Alam mo kung bakit? Galing sa military yan. Yung mga loko-loko din sa military. Ano ba yan?
Sabi ko mahirap. It's a very difficult topic ang politics sa Philippines. Kalahin mo sundalo magbibinta ng mga armas sa rebelde. Alam ko yan. Wala talaga. Wala may mangyayari sa atin. We are sleeping with the enemies. Although they are not enemy. Di ba? Hindi sila kalaban eh. Kaya pasensya na kayo Yan, nagka-armas tuloy. Bakit nga hindi na alam din ng ibang lumad yung mga Dabawinyo, no? Mang gumawa ng ganyan. Lawak-lawak pa naman ang area nito. Autonomous, ha? Siyempre, ilang taon na kayo dyan. Sabay yata kayo dun sa mga lumipat dun sa Israel na mga lolo natin. Matagal eh. Pero, anong salita nyo? Iba. Iba sila. Iba tayo. Iba yung galing sa Visayas, di ba? Iba naman ang salita, ang dialect ng mga galing sa dito, bundok lang ng South Cotabato, di ba? Ang mga native dito, Bilaan. Bilaan, ganyan, Tiboli. You research. Alam mo kung anong lugar nila? For centuries, mayroon silang 7 waterfalls, yung mga Tiboli. Mayroon silang pinakamagandang lagoon. I-search nyo sa Google. Lake Holon. Holon. Dito yan. Yung mga indigenous people dyan, hindi sila galing Malaysia, hindi galing Indonesia. And they're not Arab. Hindi naman siguro lahat dyan na pumasok sa religion na, pero ayaw kong mag-judge eh. Ang karamihan sa kanila, dahil ito masipag din ang mga Christians eh. Alliance, marami dyan sa bundok. Ayaw ko bakit hindi kayo nag-evangelize dyan, mga grupo ng mga molecules. Konti lang kayo eh, konti lang yung mga missionaries nila. At napabayaan lang yan, walang nag-correct eh. Kung anong sinabi 1,500 years ago, hindi na correct. It was not corrected. Kaya lumubo yung paniwala na ito, magmartir tayo, bang bang bang, patayin natin sila dahil may gantimpala tayong 73 virgins ba yun. Hindi na correct eh, for 1,000 years, more than 1,000 years. Buti na lang dumating ang mga Kristiyano, dala-dala nilang pinaka oldest book. For us it's an old new book dahil matagal na hindi naman binabasa, parang bago na nagsasalita talaga ng kung ano nakasulat sa Holy Quran. Nandun na yan sa Holy Bible, nauna na yan. Kaya lang nakatanggap nga ng theophany, parang yung propeta na to siguro nagpapakita din ng God, or isang iglap lang yan kasi matalino talaga yung mga pinipili ng Panginoon na to test your integrity. Gagawa ang Panginoon ng paraan para piliin siya, piliin kayo kasi matalino yun eh. Ayan, sumulat, nagsabi, hindi naman yun sinulat eh. Hindi yata marunong daw yung sumulat, kaya ito mga scholars na sumunod at napabayaan. Buti na lang ngayon may social media. Now, ito we settle everything today. Starting now. Mali yung pumatay, mali yung jihad. Sinabi ko sa inyo wala akong kalaban eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mali yung pumatay dahil bakit? Bill of Rights, 10 Commandments, do not kill. Anong rason bakit pumapatay kayo? Para maging martyr?
galit kayo. Galit. Sabi ng Katoliko, pare, pastor, magpatawad. You are not tolerant. You lose your patience. Kaya yung Bible nandyan eh, evidence. Yan. Evidence yan, no? Maganda ang mga stories na nakukuha sa Bible. Ang stories na yan parang tayo. Nire-reveal natin ngayon ang nangyayari noon, the same pattern of thinking. Kung ganon, Homo sapiens sila, matalino sila nung araw. Kagaya ngayon, ha? Oh, nandiyan ang commander. Yan ang problema sa atin, lalong-lalo sa Mindanao. Kaya ang politics talagang, kung sa Ilonggo pa, diyan galing yung salita na litik. Daw malitik ulo ko dahil sa politics natin. May mga religious war kunwari. Ano ba yan? Religious war for what? Nandiyan naman nakasulat sa Holy Bible lahat eh. Ang ganda-ganda ng Biblia eh. And if you try to disown the Holy Bible, yan ang magulo. Kasi sinasabi ko, nagpapakita ang God eh. Sa isang tao na matalino. Tingnan nyo yung iba, ha? Yung nakatanggap ng theophany, yung pinaka later days na mga nakatanggap ng, ang tawag yan? Theophany, yung actual presence of God na experience. Hindi ko alam eh kung anong klase yun, kung talagang nagsasalita ba, hindi ko alam eh. Yung parang burning bush ni Moses, burning bush, hindi ko alam kung anong klase. So ang nakatanggap niyan pwedeng mag bla bla bla. Gaya dito sa Davao. Siya na may-ari ng mundo. Ano ba yan? You can create anything because matalino nga eh, matalino. Lalo na siguro yung peace be with doon sa 1,500 years ago or ano. Matalino din yun eh. Kaya lang, if you read, ang daming mga discrepancies sa mga belief eh. Akalain mo, naghila mo siya sa septic tank. Nag-asawa ng 6 years old pa. Daming mga hindi ko nakikita kay Jesus Christ yan. Formal talaga yung pagkatao niya. Talagang si Jesus Christ ang God. For me ha, siya ang pinakatunay na alter ego ng gumawa sa atin. Humble. Napaka-humble. Alam niya mamamatay siya eh. Alam niya, papatayin din siya ng mga Hudyo. He knew that he will die. Yan ang mga inspirasyon ng kwando na martir. Inaccept niya. My God, thou hast forsaken me. Parang ganun minsan mapuno ka rin eh. Pero grabe ang kanyang pagkatao. Very humble. Si Jesucristo, Jesus Christ, humble. Hindi ko nakita na minsan nagyabang. Sinabi pa ng iba dito, bayot yan si Jesus Christ, bayot. Ano ginain yung propeta ha? Pagkailaga nga daan ko. Ano ginain propeta? Ano ginami gina siya? Nagka-propeta lang mo, nagsikat na ka. Matalino talaga. Siguro sinundan pa ng mga Islamic scholar na nagkagulo tuloy. Kinukopya-kopya lang sa Holy Bible. Propeta niya palipad-lipad dito. Galing Mecca, galing Medina, palipad-lipad. Parang si Kibbs.
Daming sinasabi. Yan, dahil wala tayong, we cannot correct, ha? We cannot correct right away the mistake. Discernment, ito sa akin discernment lang eh. Discernment lang ang ginagawa ko. Wala akong ibang special power, special order o kung sino ako. Dahil lumaki din ako eh, nagbabasa din ako ng Holy Bible, ang ganda eh. Siyempre may capability naman kayong sumulat dahil may mga scholars din naman kayo. Ayan. So, ulitin ko sa sinasabi ko, wala akong kalaban ah. Wala akong kalaban. Sinasabi ko lang totoo. Kasi kung walang magsasabi, magkwento sa inyo, another 1,500 years hindi tayo makorek. Yeah, ulitin ko, salamat ha sa Facebook. Ito Facebook, YouTube. Huwag tayo magdebate kasi meron dyan nagdebate si sino ba yun? Buganga niya oh. Grabe ka, fanatic na tao. Ang pangalan nun? Sakir? Pasakir. Puro debate. And then you're so proud of your nako, propetang piki. Pag nag-autos na pamatay yan, propetang piki yan. Nag-utos ba sa Jesus Christ na pamatay? Di ba sabi niya, love God first, then love your neighbors? Kayo, puro simba-simba, paluhod-luhod kung kayo. Ilang beses kayo may mga pillars pa kayo para makapunta ng langit. Eh wala nga eh. Wala pa nag-ebidensya may nakadating ng langit eh. Basta wala lang sana ang patayan, walang terrorism. Ibang usapan na 'yon pag may terrorism. Kung ako ang tanungin, si Raulo ang nag-invento niyan. Much more if you believe in your prophet na nagsasabi niya na it's a correct thing to do, to kill the Christians and the Jews. Wala yan. Wala yan. Chow na paniwala yan, wala. Kaya pagpatuloy ang gulo pag walang may nag-explain. Nandito si Papa Bot. Naniwala kayo sa akin. Kaya ito, vlog ko dahil hindi ako wala ako sa session hall. But I can suggest what to do. Dami kong gustong i-share. May mga ID system ako na 1988 pa. Naging chief nurse na ng anak ko, hindi pa pinanganak nung naimbento ko yan, yung ID system na yan ng wala man may nakinig, hindi okay lang. Okay lang, hindi man sasakit ang tiyan ko pag ayaw nyo. But I'm telling the truth. Marami din na nagpa-advise sa akin ng politician at nanonood sa aking mga vlog. Salamat naman. Pag walang corruption, talagang maganda ang nation. Kahit na sino ka pa dyan, hindi ako believe sa'yo. Politician ka, honorable, may ginagawa kang hindi maganda, hindi ako believe sa'yo. Sa history ng tao, born died, generation come, generation go. Paulit-ulit lang yan. Darating ang panahon, matatapos din ang iyong aksyon. Kaya ito. Dito kami oh. Kanina pa tayo paikot-ikot ng city. Hanggang dito, yan. Maya-maya kakain na naman kami sa labas. Yan. Bili ng gamot. Diba? Dahil sino nag-imbento ng gamot? Palestino? Utot nyo eh. Diba? Sorry, may pagkailonggo ako eh. Anong mga gamot na na-imbento nyo? Everything. Minsan may nakikita ko si Lupin. Kasi sabi nila silang gumawa ng lahat. Luko-luko yata itong grupong to eh. Ito si Lupin ito. Kayong gumawa.
Mabibili mo ito ng mura lang eh. Yan o. Mura lang, pero paano ginawa to? Hindi mababayaran. The amount you that you use to buy this one, the amount cannot compensate with the labor siguro yung paano ginawa yan and everything. Meron binili one time. Meron ako binili one time. Ano yun mura lang. Napakamura. Paano production cost nito at pag-imbento? Nakalimutan ko sila. Sige, i-share ko lang yan sa susunod. Talaga. Kaya babalik-balik tayo make a contribution to humanity. Tanggalin yung terrorism yan, ang patapang-tapang yan, yung mga armas-armas na yan. Wala na yan. Totoo. Hindi ako maniwala niyan. May galit sa akin na molecule. Padala siya ng mga putol ulo, picture sa Facebook, putol ulo. Ano ba yan? Kahit na ngayon, dalawa lang tayo. Takot ka man kay gusto mo, marami kayo eh. Kung dalawa lang tayo, kasi kung lukiton kumata mo, baliliyog mo. Di ba? Kayo pa naging Boy Scout na more than 50 years. Nagka-religion ka lang, yabang-yabang mo na sa propeta nyo, no? Loko-loko. Sabi niya, tanggalan daw ako ng lisensya. Labot mo. Religion gina-istoryahan ta, lisensya ang imo ya. More than 3,000, 4,000 patients ang pinatulog ko. Buhay lahat. Hindi ko sinasabi nagkamali ako, pero never na intentionally na iniwan ko yung pasyente ko. Lahat sila buhay. Kayo, anong ginawa mo nyo? Yabang-yabang ka lang. Anong contribution mo sa humanity? Yabang. Sabi niya sa Facebook page niya, my role is nothing. I have no role. Hindi, loko-loko ka. Ikaw yatang number 1 ilagay sa asalang doon sa mental. Magprograma ka, walang kon. Yabang lang lahat. Molecule yan. Dito, anchor yan ng radio dito. May radio din niya doon sa kanila. Naglaya sa dito eh. False witnessing. Yan, sisiraan mo yung isang tao. False witnessing. Mali yun, mali. Kaya sinasabi ko, bakit hindi makaangat ang Pilipino? Culture of impunity. Yung dina-justify ang mali. Yan, sinasabi ko sa inyo eh. Alam nyo ng mali. Di ba sinabi ng tatay niyo wag magnakaw. Ngayon naging leader ka lang, magnanakaw ka na. Ano ba, hindi patas yung laban nyo. Mula dyan sa mga purok-purok na yan. Mahiya ka naman sa lahi mo, no? Pinapakain mo sa anak mo. Galing sa nakaw. Income ng property ng public yan, property. Sinusulo mo. Di ba? Dito tayo. Dito tayo sa kay Papabot. Maniwala kayo kay Papabot. Maniwala kayo. Habang ako'y buhay, hindi ako maghinto na gawa ng video login. Ito, nagbi-video. Sinasabi ko, dito kami ayan, tingnan mo. Bili ng gamot dahil para humaba ang buhay. Kasi pag walang mga gamot, nako, pwede ka ma-stroke, pwedeng mabutas ang bituka mo, ano mangyayari. Yan, di ba? Alam mo, napasalamat din ako na doktor ako eh.
hindi ko naman yan dream na maging doktor eh. Maybe sabi ko isang bagay na kurso na para hindi pare, hindi rin abogado, something na parang may prestige din, may honor. Hindi ko alam. Pag naggawa ako ng essay nung elementary or high school ba yun, what should you become when you grow old? Diba? Nakasalagay mechanical engineer. Palagi yan ako, mechanical engineer. Kasi maliit pa ako, marunong na ako ng mga invention eh, mga troubleshooting eh. Ayan. Ganyan. Nung naging leader ako ng Boy Scout papunta Mount Makiling 1973 December, sabi ng Scoutmaster si Mr. Loyola sa KNCHS, Coral National Comprehensive High School Boy Scout, ako naging leader. But gumawa ka ng higaan higaan. Okay, brainstorming, pak, instant, nakapag-isip ko, sako, tutuhugin, tapos may mga poste na kawayan, dala-dala namin yun from Marbel to sinakay dun sa truck, open truck dun papunta ng ganitong oras, gabi, alas 7 yata. Anong oras na? Ganitong oras, nag-travel kami papunta ng, ewan ko saan kami dumaan, parang dito yata sa Maguindanao, sa Buluan. Wala pang Malungon dun, mahirap ang daan dun. Open truck kami. Pagdating dun sa lipat sa barko, galing sa truck, dala-dala yung kawayan at sako na ginawa ko. Ewan ko bakit napansin din ni Mr. Loyola na marunong ako. Ewan ko. Then nag-aaral din ako ng college na eh. Ano ba kang kurso ko? Yun, kumuha ako ng Bachelor of Arts sa University of Mindanao. Dito lang muna. At napansin ko mahilig ako ng science eh. Taas-taas ng score ko sa grade ko sa zoology. Mataas, maganda. At sa yung iba, okay din. Mahilig din pala ako ng science. Alam mo, may grado ako doon na 1.0 flat, 1.0, 100. Hindi matiis na maestro ng teacher. Ano na yun? Anong kurso na yun? Typing or something, typing 1.0. Di pa maging 1.0 na hindi na ako tumitingin sa aking practical doon sa practical exam. Hindi ako tumitingin sa keys. Yung sa kaliwa ESDF, sa kanan naman JKL. Memorize ko lahat yung case na yan sa typewriter. Nagtaka siya, mas mabilis pa ako sa kanya eh. Hindi niya natiis. Ang grado ko 1.0. 8 years old pala ako, nagtatype na ako 9 years old eh. Alam mo kasi kapitan ng Del Barrio yung tatay ko. Pag may mga kaso-kaso yan, nagtatype yan siya ng mga verdict niya. Tsak. Pag ang naiwan na yan, bigay copy doon sa mga involved. Ang naiwan, tinatype ko, sinusunod ko. Hindi rin, pag nag-type ako, doon lang ako nag-type sa nanonood sa sinulat ng tatay ko. Yan, duplicate. No. Dinoduplicate ko lang, practice. Nung dumating ako ng college, siyempre, yung ibang subject naman, magaling din naman tayo. Ayan, hanggang yun, hindi ko na alam, basta salamat sa Panginoon, salamat sa grasya ng Panginoon at sa parents ko. Salamat. March 16 pala ngayon, March 16, 2024. Yan, bumibili lang kami ng gamot dito, maya doon sa kabila, kain na naman, no? Kain sa labas. Yeah. Yan, dito tayo. Traffic light to ng imagine ko lang eh. Ay, ito, Coral City to Ayan, Villaamor yan eh. Villaamor, ayan. Kay ex-mayor Solidio na yan ngayon. Nung may-ari ng Punta Isla sa Lexibo. Yan. Galing dito, galing doon mga 1 kilometer away or so.
aakyat na yan sana ang Skyway, bababa doon sa Pingoy. I-bypass na yung ilalim, i-bypass na yan. Skyway ang kailangan dito. Alam mo, pag may Skyway yan, mas siguro mga 70% ang mga dire-diretso, hindi na magdaan sa ilalim. So maiwasan talaga ang pinaka-traffic jam dito sa loob, sa baba. Sabihin mo ayaw kayo ng franchise kasi maraming masyado ng tricycle, di tanggalin ng tricycle. Gaya sa Vietnam, walang tricycle, motor lahat nagdadrive. Yan, lahat nagdadrive ng motor, walang tricycle din. Kung may tricycle ka ngayon, di family use lang, hatid sa simbahan, sa school. Kung sabihin mo ang hanap buhay, aywan ko, anong hanap buhay dun? Siguro motor. Hindi ko alam, wala namang motor taxi sa Vietnam eh. Sa Manila may motor taxi eh. Tawagan mo, may mag-reply, parang Grab. Dito dapat meron motor taxi na lang eh. Mag-isa ka lang naman eh, bakit ka pa mag-tricycle? At saka yung nakabili ng motor at gusto magpa-franchise, bigyan ng franchise yan. Wala nang hinto-hinto eh. Hindi naman naghinto ang pagbinta ng motor eh. Hindi rin naghinto ang paggawa ng sidecar. Diba? Pag may inutang kang motor, responsibility mong bayaran, huwag kang umutang pag hindi mo kaya. Dahil masikip na nga, baka wala ng passenger. Lalong-lalo na may motor taxi dito. Apps lang yan, applyan lang yan. Malalaman mo ang cellphone number ng driver, pati pangalan niya. Parang Grab. Ito Maxim. Maxim ka ba eh? Okay. Yan, parang Maxim. Alam mo kung sino ang tao na kausap mo. Dito na lang. Kasi parang nandyan si Mrs. eh. Nakikita ko na siya, palabas na yun. Ayun siya oh, yan. Ayan na si Mrs. Patapos na. Yan, sige, God bless you. God keep you and make His light shine on you. Turn His face towards you and give you peace.